Tuwing eleksyon, hindi nawawala ang mainit na tunggalian ng mga kandidato pati mga taga-suporta nila. Pag-usapan natin yan pati na inaasahang sitwasyon sa loob ng polling center sa May 12, kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, represented by National Chairperson Angel Averia Jr. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong taga-subaybay. Opo, ilang araw po bago yung election 2025. Kumusta yung pagbabantay nyo sa mga election na related violence? Well, binabantay, nag-update din naman kami na kakukuha kami ng update sa COMELEC doon sa election-related violence. Gayon din, nagpapadala rin kami ng update sa kanila para ma-verify nila yung mga naobserbahan. So, tuloy-tuloy naman ang pagmamasid ng ating mga volunteers, lalong-lalo na sa yung mga malalayong lugar kung saan nangyayari itong mga karahasan na ito. Meron tayong tinatawag na traditional hotspots kasi. Opo. Kaya yun ang ating mga binabantayan. Paano niyo po may kukumpara sa mga nagdaang eleksyon yung tunggalian ng mga kandidato, lalo na sa local level? Well, sa local level, makita naman natin yan doon sa yun nga, yung kalidad ng pangangampanya at kalidad din ng mga kandidato. Nakakalungkot nga lamang na yung mga pag-attract sa kanila sa mga voters para maka-attract ng mga voters para sa kanila ay itong mga pagtulong kung saan nanggagaling maaring sa kaban ng bayan. Ito yung tinatawag. Pati yung paggamit ng mga gamit sa gobyerno, halimbawa, yung tinatawag nating abuse of state resources. Lahat yan ay ating binabantayan. Eh yung pananakot, present pa rin po ba? May mga ilang pananakot tayong reports na natatanggap. Kaya nag-step up din ang ating mga kapulisan at yung pag-coordinate sa COMELEC. Miya't-maya ay ina-update naman ng COMELEC ang kanilang listahan ng mga hotspots. Dahil ito, yung ating mga areas, meron naman tatlong kategorya. Sinusundan yung traffic light protocol. Yung green, amber, tsaka red. Kapag red talaga, maaari nang mag-decide ang COMELEC na ilagay ito sa ilalim ng full control ng COMELEC. Ngayon po at naka-full alert status na yung PNP, ano kayang dapat nyong tingin nyo dapat bantayan at palakasin nila? Well, paigtingin lamang yung pagbabantay, tsaka siguraduhin. Ngayon, makipag-usap din sana sa komunidad, kasi sa komunidad manggagaling yung mga impormasyon, na tsaka yung pagtulong ng komunidad para masawata itong mga election-related violence. Eh pagdating po sa mismong araw ng eleksyon, may mga sinasabi kayong environmental condition na posibleng makaapekto sa voting process. Ano-ano po yun? Well, ang dahilan dyan yung sa aming findings na ganyan, yung observation namin, ay yung testing ng mga makina, isinagawa ito sa laboratory setting. Kumbaga, ideal situation siya. Naka-aircon, malinis ang lugar. Pero kapag dating sa mga voting centers, iba-iba ang environmental conditions. Lalo na yung sa mga remote areas. Ngayon na panahon ng tag-init at ang balita nga ng Pag-asa ay tataas pa yung ating heat index sa parating na halalan. Maaring tumaas ang humidity, maaring tumaas din yung mga dust particles sa ating environment, lalo na sa remote areas. So yung mga ganyang kondisyon, ang dapat na nababantayan din. Maaring itong makaapekto sa mga makina. So dapat abatan, linisan o kaya lagyan ng electric fan malapit dito sa mga makinang ito. Maaring ganun. Pati ang ating balota, maaring maapektuhan ng init at saka ng humidity. Okay. Yung alinsangan. So maaring magdikit-dikit, kaya ang advice natin sa mga electoral boards, so yung members ng electoral boards, ay balasahin din yung balota nang sa gayon masiguro nila na isang balota lamang ang maibigay sa botante. Eh 7 araw na lang po bago yung election 2025. Ano po yung kailangan bantayan ng mga botante naman? Well, itong ang mga fake news na lumalabas recently, sabi hindi pwedeng bumoto kung walang national ID. So bantayan ng mga botante natin yung mga ganung balita, tapos i-verify nila kung may katotohanan o wala. Tapos meron pang isang fake news na lumabas na yung schedule ng election sa May 10 daw, hindi May 12. Again, fixed na yan, date na yan, nakalagay na yan sa batas na second day of May. Kaya siguraduhin natin
No, basta yung ating mga botante ay huwag basta-basta maniniwala sa mga balitang ganun. At nilinaw na po ng COMELEC na hindi totoo na kailangan ng national ID sa pagboto. Maraming salamat Opo. po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po sa pagkakataon. NAMFRA National Chairperson Angel Averia Jr.